na-surprise yung mga trabaho sa DRS? Maybe ang kakulangan sa emergency response time since walang being natin before there is a kakulangan. And then the number of cases involving vehicular accidents sa ang area maybe one of the factors, and also boosting or enhancing the emergency response time within our community. So, nakita niyo ang major concern sa barangay Los Caminos. Lack of response time. And about sa yung trabaho mo, ano sa yung pinaka-common na hazard or risk na ma-encounter mo during the respond? Siguro ka ng in terms of hazards kaning if mag-rescue me along the highway ay ako kayo ang dalan 6 lanes, and then most of the time ang response is naagin sa tunga sa kalsada, and then labi na if ka nang lying on the ground ng patient due to motorcycle accident involving versus 4 wheels may wala na. So maybe kulang po kaning mga advanced parties labi ng daytime gusto ma-identify kung ay ongoing na rescue operations, police or ambulance services kay ang lights and blinkers di kaayo ma-identify during sa kaning operation, unlike sa kaning during night time mas visible siya kay ma-recognize tayo ang lights sa dalan. And so, paano mo rin yung gina-manage yung mga risk before mo mag-respond? In terms of assessing risk before responding in terms of emergencies, there is always a orientation and proper mobilization of resources. So, i-check sa ginamo if nami advance party na ipadala, maybe ka nang mag-motor, isa ka responder na mag-motor, then i-check na mo if pa-assess na mo sa iya if ka nang sa mga resources na needed, if kailangan mo pack up, especially if ka nang baha, kung sa mga dalawon aside sa mga life vests, so kailangan pa more heavy equipments para ma-access o pag-access dito sa area katong flooded then also same sa regular accidents food there is a wrong area, siguro ka na siya no, we are really encouraging all personnel na magsuot yun ng reflectorized vest during operations para mas ma-recognize tayo sa kanang mga labi ng patulong asa na kanang mga sakyanan na ay ongoing ang ginagawa, and additional visible warning devices. Prevention steps. Yes. So, dapat may mga early warning signs na may mga Yes po, we have an early warning signs. So, let's say for example, yung mga codes, naantay mga signages na bigger accident prone area. So, at least man lang, ma-aware ang kaning mga motorist na kaning mag-reduce sila og speed or kanilang dapat magbantay sila aning area kay na ay dako or taas nga cases of vehicular accidents na nahitabo within this particular area or puro. Most especially sa kaning mga highway going sa kilometer 20 and going sa boundary kilometer side. proceed to sa disaster preparedness. Yes. So, kasi essential preparations lang suggest mo sa mga tao. Especially sa mga civilians para may iwasan or mawasan risk during this disaster. Siguro kaning distribution of information education campaign kaning mga IEC devices, so maybe maganda po kaning mga regular na kaning orientation and trainings sa kaniya to ang mga community members na unsay mga preparations nga dapat himuon prior sa kaning mga kahit ang emergency is dili mananghid, meaning anytime pwede siyang maabot without any preparation. So, they need to prepare, and then with this trainings and orientations or seminars, ato ang mas ma-enhance ang atong
sa kanang sunog. Ako po ka na gusto nga ka na i-share sa tao, labi na ka ng mga community members na ka na isot ginupo na ka ng manong dugay ang emergency response, inunaan na sa sunog. Gusto na ito i-sagot sa ilaha na labi na pagsunog. Ang sunog na nga area, dili na yun na siya natin tapang. O na ka ng ay makita na ito ka ng tubig ka na kita mas pasiritan pa ang tubig ang katong wala na apektuhan kaysa sa katong nasunog na. Kaya wala naman tinihin mo sa nasunog na kay hindi naman ito siya salba. But most importantly, ang ato ang ginakuan na is kaning ma-extricate na to ang mga tao baka nang pasagdan lang ilang material things kung sa may makuan. Kaya mas importante na walay casualty. And also, especially kani ato ang ginatawag ko mga trained personnel kani ato ang mga responders na sila pud is ma-safe kay ato ang aim sa kaning rescue is kaning to lessen the casualty. So dapat sila pud mismo nagpapunti PPE or personal protective gears and kaning training. So mo na nga kung risk na gyud kaayo, hindi po nato pwedeng i-risk ang kinabuhi sa ato ang responders na maybe mo na siya ang mga moto nga kaning try before you cry. If dili kaya, that's the time na mga itong backup kung na mga plan. Kaya may thankful ta kay dali sa damo na atay centralized communication kaning 911 if ever na kulang ang resources sa ato ang barangay, and I'm pretty sure nga lahat ng ang mga barangay dili sa Davao is nagpapangay backup if dili kaya sila ang mga responders. Kaya inguna na siya successful kaayo nga kanang makita sa mga tao nga kanang himo na to ang tanan para lang ma-achieve na to kung say makaya na to, especially sa kaning himo na to ang mga rescuers, especially during baha ato sa sunog. Kasi yung mga kasi yung personal experiences yung gawang sulit kayo nito. Yes. So, dapat kayo mga learnings po sa mga rescue operations na gusto nyo i-share sa mga or sa mga viewers po. Siguro kaning kung kanang incapable gyud ta sa tuang kinabuhi kanang naatay kaya, siguro dili na to pasagdahan na to ang lawas mga kanang dili ta magpabaya kay lisod kaayo nga naay kanang during celebration kanang mga seasons of religious celebration, lisod kaayo nga nag-celebrate ta and ay nag-antos sa ospital. Muna na ano nga kanang maka-realize mo ba ka ng privilege kaayo po kay na ako ang iyong family, muna ka ng as much as possible ma-advocate po na ko sila nga kanang mag-amping kanunay, especially yung kanang magbiyahe-biyahe po yung anak ba, and kaniya po ang lifestyle kay dili dali mo magkasakit labi na sa panahon karon na ano sa kanang mga kumbaga new normal na ginatawag na halos naa sa ato ang palibot is process. Wala na hindi na kayo ang kanang normal or natural na mga sa mga makita labi na ato ang mga needs ng mga pagkaon. Then another learnings is kaning siguro kanang thankful food, maybe maging thankful yun ako bang patients labi na kaning sa mga area na kaning mga layo na yun kaayo ng area, remote areas ba na naagi mo survive nga responder kay lisod kaayo dali sa Pilipinas, wala pang good EMS system na nagaprotect sa atong mga responders. I am referring to kung ang responder na-respond siya o kani vehicular accident may namatay ang pasyente, so pwede gihapon nga manubag ang kaning responder kung ano namatay ang pasyente, i-invite ko na yung mga cases nga i-file ang kaning family. Pero mas maayo na lang na naatay gihimo kaysa sa wala tay gihimo, kaya mas dali lang siya i-defend. Ayun na. Support sa yung mga sa emotional and physical health. Okay, demands na mabuti demands ko no. So kablo mo tatanan po niya kung sa kalisod ang trabaho sa pagiging responder or rescuer. Kaya sa
di mo pag-manage sa sarili ko about sa imong trabaho? Ingon na no, so dapat dili ko pwede mo undertake ani nga mag-feel if ka nang siguro vulnerable ka kanang wala pa ka sa kanang kumbaga dili pa kay ka totally gid nga mature ba kay lisod man gud nga if during operations na ay mahitabo sa itong pasyente pakita na to nga nasakitan na dili lisod man gud na siya no kanang as a responder tao mo gud na masakitan pero as much as possible dili natin ipakita sa ilaha ang kanang worry so dapat kanang ikaw lingkod ka nga i-comfort sila nga kanang i-explain sila ginahinay ang kanang may tabo bisan dili nato gusto at the end of the day pero at least man lang ma-comfort nato sila ba mahatagan nato sila ulit kahit to accept bisan dili man dayon ma-accept at least hinahinayan na ingon ana gyud ang life dili na sa kalibutan and in terms po sa amoa or sa akoa naagid mi regular na stress debriefing labi na kanang karon is nagasaka ang mga cases ng cardiac arrest na out of hospital cardiac arrest kanang mamatay sa balay nag-CPR na niya nag-extras na niya nagkaroon na niya shock sa iya pero wala kayo response ang patient tungod kay ang mga factors is unattended kumbaga wala namatayan natulog na yung pasyente pero wala na kayo nagitawa wala pa then sakit sa part nila na kanang ang ilang gina-expect na nagpahulay lang is wala na din yung ginawa sa anak mo labi na ka ng mga bata ang mga patient hindi mo maiwasan siguro mo ang mong emotion i-worsen na mo pag makapalit na dinigit kaya lisod man kayo kung dito lang may pakita so dapat since tagaan mo sila og assurance nga kanang ikaw nga naghatag niya ka provider or sa provider sa kanang medical service kanang aware pud ka nga nakakay kaning psychological skills nga kanang mas strengthen po niyo ang inyong kaugalingon kaya importante pud kayo kumbaga kung nakahatag ng tag first aid sa kaning medical firm napud tayong ihatag na psychological first aid na comfort na ang family and also sa tuwa so nanginahanglan man pud ta so sa atong mga colleagues ana thankful pud ta kana ani So last question na lang. So karon na pa naman siya naman siya kayo parang ako yung mga emerging trends and challenges sa disaster risk management. So, kasi mga mga challenges nga dapat tutulungan natin natin natin. siguro ang kaning sa mga barangays gid no as much as possible ato yung i-invest na ihatagan training sa mga responders kay dili man ta pwede mo respond nga ato may barang tambal kanang dressing na importante pud kaayo nga kanang mas ma-wider ang ato ang scope especially na kaning Davao City is tako kaayo and then lagi times makulang din ang ato ang mga resources na din sa ambulance so at least man lang si community or si barangay LGU mag-invest po sa sakyanan na intended for emergency use only kaya most of the time kita na to sa mga barangays is ang mga sakyanan is busy and multi-purpose vehicle at least siguro mag-invest a year no lagi So, sakyanan meron po, no?